posisyon para sa ating banal na misa ay ang mga sumusunod. Pagdiriwang para sa kaarawan nila Benny, dating Ginoo, Mary Grace Magtibay, at pasasalamat nila Manuel Yeshua, Modesto Magtibay and family, Aspi Escalona family, Miriam Rojas Garcia family, Rodolfo Oliveros, Evelyn Magabo, Romy and Angel Villanueva, Mila Villanueva and family, Adeline Aspi, Manolo Baculo and family, Jason Kabungkal and family, Rina and King Bonyuhae, Tofer and Elvi Lakap, Ente and Emma Laya and family, Angelica Villanueva, Baby Heart Manalo. At para naman po sa mga anibersaryo nila Toper and Elvi Lakap, Manolo and Pinky Baculo, Ricky and Alona Galan. At para naman po sa mga kaluluwa nila Merlinda and Maximiano Paner, Ricardo Paner, Virginia Renato Rojas, John Mark Anthony Solid, Arachel Sulit, Sale Dolce, Alfredo Aspi, Felisa Aldovino, Basilia Edwards Javier, James Hernandez, Alejandro Magabo, Cyrilin Dulay, Chepot Dulay, Kambal Liit, Hermigenes Oliveros, Virginia Oliveros, Severino Reyes, Ingracio Ramos, Amy Veloso, Tomas Albania, and Josepa Magtibay. At para naman po sa mga kahilingan nila Modesto Magtibay, Ariel Dumagasin, Ariel Dating Ginoo, Sevilla Magtibay, Bautista Hernandez and family, Teodoro Dalisay, and Dominic Sumagwe. Ang pananalig kay Kristong Daan, Katotohanan at Buhay. Tayo ay nagdiriwang na ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Noong nakaraang linggo, ay tinuro sa atin si Kristo ang tanging pintuan ng kaligtasan. Ito ay dahil sa siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang daang tinahak ni Jesus ay siya rin dapat tahakin ng matapat niyang alagad. Ang alagad na piniling maglakbay sa daan ng pagpapakasakit ay makatuklas sa katotohanan, magdudulot sa kanya ng tunay na buhay. Sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya, ay maunawaan sana ng lahat ng taong may mabuting kalooban na sa daan ng pagpapakasakit, matatakuan ang hinahanap nilang pagkakaisa.
Bago tayo magsimula sa ating banal na misa sa ika-5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, 5th Sunday of Easter. Ngayon rin ay panalangin natin ang ngayong linggong ito ay araw ng ating mga ina. Na marami tayong mga ina na nasa bahay, nasa tahanan ngayon. Panalangin ko rin ang aking ina na nasa Poblasyon Mabini, Bohol, si Pirina Ayag. Sana magkaroon sila ng maganda, mapayapang pamumuhay, masagana, na kahit man sa panahong ito ay kasama natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya na magbigay sa atin ng kagalakan na maririnig natin sa Ebanghelyo ngayon na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang daan, buhay at katotohanan. Kaya sa lahat ng mga ina sa buong mundo, tayo'y magdiriwang sa kanilang araw na sana sila ay maligtas sa mga peligro, lahat ng mga masama sa ating lipunan. At kasama rin natin ang ating mahal na ina na ngayon ay buwan ng sabihin natin Rosario, na ang ating mahal na ina si Maria ay nag-aanyaya sa atin ngayon na manalangin tayo palagi sa kasama ang ating pamilya. The family that prays together stays together. Kaya yan ang paanyaya sa atin ng ating mahal na ina sa Fatima. Ngayon na siya sa labing tatlong sa EDSA ng 3 ng Mayo, siya ay nagpakita sa Fatima, Portugal, na siya ay nagbigay sa atin ng gabay bilang siya ay tagapagligtas sa atin rin, lalo na sa ating pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, daan, katotohanan at buhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Madalas tayong nahihirapang sumunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Humingi tayo sa Kanya ng awa at habag. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubos
lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan sa Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon ang iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sapagkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na nakakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Huwaring mga batong buhay, baging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan niyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong inakwil ng mga tagapayo ay siyang naging batong panukan at naging batong katitisuran at ikararapat ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Sapagkat naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at iyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon,
ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagalan ninyo akong kasama, Felipe. Yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin at ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngayong linggong ito, sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, 5th Sunday of Easter. At ngayon ay tayo nagdiriwang rin sa Mother's Day. Siguro marami tayong mga ina na nasa bahay ngayon na nanonood sa live streaming natin sa Facebook. Na maganda rin na pagnilay-nilayan natin ngayon ang Ebanghelyo. Narinig natin ang maliwanag ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Na yung salaysay na ito ay makikita natin sa huling pahina sa huling hapunan kasama ang kanyang alagad. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa kanyang mga apostoles na siya ang daan, siya ang buhay at katotohanan. Kung sino man ang susunod sa Kanya ay magkaroon ng masaganang buhay o buhay na walang hanggan. Kaya paano ba natin tatalakayin o pagnilay-nilayan? Paano ba natin sundin ang Kanyang tahak o daan? Kasi kung hindi naman tayo nananalig o may pagdududa pa rin tayo sa ating puso, talaga bang may buhay na walang hanggan pagkatapos ng ating kamatayan? Kasi ngayon, makikita rin natin na siguro marami rin tayong mga katakutan, parang takot tayo kahit nga paglabas sa ating tahanan. Kasi baka mahawa tayo ng virus na nasa paligid natin. Kaya makikita natin na balisang-balisa tayo ngayon. Paano kaya magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso? Paano kaya magkaroon tayo ng katatagan sa ating pananampalataya pag wala naman tayong pananalig sa Diyos? Sa Kanyang sinabi ngayon na ako ang daan. Kung ano mang sinasabi ko ay gaya rin parang galing sa Ama na nasa langit. Kaya kung gusto natin makita ang ating Amang nasa langit, tayo rin manalig sa Kanya, sa sinasabi Niya. Kaya kung may pagdududa pa rin tayo, ito ay pinakamalaking hadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Siguro makikita natin ang mga martir, mga santos sa ating simbahan. Bakit ba? Inaalay nila yung kanilang buhay para lang makita ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Kasi kung may pagdududa rin tayo sa Diyos, lalo na may pagdududa tayo o takot sa ating kapwa, wala tayong pananalig sa ating kapwa. Kasi ang utos ng Diyos ay dalawang mahalagang utos ng Diyos. Na tayo'y mahalin natin ang Diyos sa lahat ng bagay sa mundo at manalig tayo sa Kanya. Ang pangalawa ay mahalin natin ang ating kapwa. Hindi lang ang ating kapwa na sabihin natin ating kapamilya,
kapuso, mga paryente, mga kaibigan. Hindi lang, we have to go beyond that border. Kaya ang ating kapwa ay isa't isa sa atin. Lalo na ngayon na maraming mga nahihirapan ngayon sa panahon ito. Sa atin lang dito sa Diocese ng Brescia, maraming mga nahihirapan na nawalan ng trabaho. Minsan nagugutom minsan kasi wala na siguro pambili ng pagkain. Kaya patuloy ang ating sabihin natin yung food distribution. Salamat tayo sa mga may mahabaging puso na tumutulong sa ating proyekto, sa ating komunidad dito sa komunidad ng Pilipino dito sa Brescia, Diocese ng Brescia. Kaya ipakita natin na ang Diyos ay hindi lumilingon sa atin. Tayo ay ginabayan kahit man sa panahon ito na minsan mahirap. Marinig natin na may namatay o nasawi dahil sa ganitong sakuna, lalo na itong virus na talagang hindi pa tayo sigurado kung bumabalik na ba tayo sa normal na pamumuhay ngayon. Kaya makikita natin marami na mga namatay sa buong mundo. Kaya minsan siguro hindi na natin natiis din na tayo na natili palagi sa bahay. Hindi tayo nasanay na ganong buhay. Parang kinulong natin ang ating sarili. No? Kaya dito sa Ebanghelyo ngayon, lalo na tayo ay nagdiriwang sa buwan ng Rosaryo ng ating mahal na ina na nagpahayag sa kanyang pag-ibig para sa ating pamilya. No? The family that prays together stays together. Kaya ang ating panalangin sana ay maging matatag. Matatag tayong mananalig sa Diyos na mahabagin. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at siya lamang ang daan. Kung hindi tayo sumunod sa Kanya, hindi natin makikita ang daan. Ang katotohanan na palaging pinahiwatig ng mga apostoles, no? Lalo na yung nag-umpisa ang kanilang misyon sa buong mundo. Nakikita natin na si San Pedro nagbigay sa atin ng katatagan na kahit ang Diyos ay tinakwil ng sanlibutan, siya pa rin ang naging nagbigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Kaya sana buksan natin ang ating puso ngayon na huwag tayong sana matalo sa ating mga balisa, katakutan sa anumang mga mangyayari pa. Kaya ang pag-asa ay nasa sa Diyos lamang palagi. Kaya ang ating mahal na ina palaging nagbigay sa atin ng gabay, liwanagan sana ang ating puso na sa panahon ng kadiliman nang tayo ay naglalakbay sa sandaan na madilim, makita sana natin yung tala, liwanag ng pag-ibig ng Diyos na hindi tayo magtagumpay sa ating mga proyekto sa ating buhay pag hindi tayo magtulungan. Magtulungan tayo sana, huwag tayo magkanya-kanya kasi madaling siraan ang ating kapwa. Makikita natin ang mga nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon, kahit dito sa Italia. Maraming madaling magbigay ng hindi magandang salita sa kapwa. Madaling maghusga, lalo ngayon. Kaya iwasan natin na makasira sa magandang relasyon. Kasi sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Kaya ang ating relasyon sa kapwa ay ating relasyon sa Diyos. Kasi ang kanyang utos ay isa lamang. Pero mahirap sundin kasi ang pagmamahal ay kailangan rin natin kilalanin kung sino ang ating namahal. Hindi naman basta-basta tayong magmahal kung hindi naman natin kilala. Para bang hindi tayo pwedeng magmahal sa Diyos kung manalig sa Diyos kung hindi natin kilala siya. Kaya dapat natin kilalanin at makinig tayo sa kanyang salita,
kanyang salita na magbigay sa atin ng gabay. Kasi alam natin na ang bukas ay hindi natin, sabihin natin, ang kinabukasan natin, minsan hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang mundo. Baka bukas ay hindi natin alam kung saan tayo, hanggang saan tayo sa mundo ito. Yung paglalakbay natin. Kaya minsan, magpapanik minsan tayo, para bang may sunog sa bahay. Minsan hindi natin alam kung anong gagawin. Kaya kung mayroon tayong pananalig sa Diyos, katatagan sa ating pananampalataya sa Kanya, kahit anumang mangyari sa mundo, may lindol, may bagyo, kung tayo'y matatag sa ating pananalig sa Kanya, Siya naman ang maging gabay sa atin na sa pagpatuloy natin lalo ng ating nasa ibang bansa. Marami tayong mga OFW dito sa Italia. Alam natin na parang Pilipinas na rin ang Italia ngayon. Maraming Pilipino. Para yatang ang Pilipino ay parang langgam. Kahit saan na lang makikita. Na? Kaya sana hindi naman ang iba yung bansa ay minsan hindi naman swerte. Kaya dapat na may panalangin sa Diyos. Mga proyekto, mga pangarap sa Diyos, mga pangarap sa buhay, pangarap sa pamilya, panalangin. Kasi ito ang maging gabay sana sa atin, patuloy sa ating paglalakbay kasama liwanag, at ang mahal na Diyos ay magbigay sa atin ng gabay sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, panalangin natin ang ating pananampalataya. Pananampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tayo sa ilalim ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, Nanaw sa sa kinaroonan ng mga ima, na may katong araw na buhay na maguli. nalublog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon tao. Sumasaman ako Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin sa Diyos, sa ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo, siyang ating daan, katotohanan at buhay. Ang ating sasambitin, Amang bumuo sa amin dinggin mo kami. Amang bumuo sa amin bilang bayan, hinirang, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, bukas ang kanilang mga isip at puso sa pangangailangan ng mga kapatid, nating dipit sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuo dinggin mo kami. Para sa lahat ng at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya, mahanap nila si Kristo bilang daan tungo sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Amang bumuo sa amin bilang bayang hinirang dinggin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maunawaan nila ang katotohanan ng pahayag ni Kristong muling nabuhay para sa ikapapanuto ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa amin bilang bayang hinirang dinggin mo kami. Para sa mga ng pag-asa sa buhay,
mapagtanggunghan nila ang kanilang ay maandaan sa pagtuklas ng mga bagong paraan ng paglilingkod tayo sa Panginoon. Amang bumuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pananalig buhay bilang ating daan, katotohanan at buhay sa Panginoon. Amang bumuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Tahimik nating ipadalangin ang ating mga sarili. Manalangin tayo. Amang bumuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Ama naming muling bumuhay kay Hesus Kristo, sugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mapunos ang aming mga puso ng tunay na pananalig na kami tinawag mo upang landas ng pagkasakit at nang mahanap namin ang katotohanan ng aming buhay Kristiyano at kaganapan ng buhay bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga na aming paggawa ng tinapay na ito para maging bibigay buhay. Kapuri-puri at kain. Kapuri-puri ka Diyos sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay at bunga ng aming ng alak na ito para maging inuming nagbibigay sa iyo ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka po, may kapal ngayon at kaya.
kapangyarihan. Tanggap Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapulitan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal ng iyong mga kaloob, ang aming alay kami pinagpasasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa isang pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tungkol sa aming lahat, ang paghain ng sariling buhay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bungkal ang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo sa iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Pier Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang aming mga kapatid na kasama naming intensyon kayo sa banal na misang ito. Na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal at martir, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagkaroon, kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo. Ito ang kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang iniyan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Binabalik ka ng Christ. Orasyo Imparata. God our Father, we come to you in our need To ask for protection against COVID-19 virus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with confidence and compassion, and of those government and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. Grant us the grace to work and to help those who need. Grant us through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever. Amen. Mary, help of all Christians, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray Pray for for us. us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. at sa special na araw na ito,
ito, binabati po natin ng maligayang piyesta ang lahat ng mga ina na kagaya ng ating mahal na Birheng Maria ay handang magtiis at magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Mabuhay po ang lahat ng mga nanay. Pagbati rin po sa ating mga FCCB Council at sa buong Filipino Catholic Community of Brescia at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating live streaming sa ating pong misa. Ganun po sa ating mga religious groups sa Brescia, ang Missionary Families of Christ, Couples for Christ, Word of God, El Shaddai, at Bible Study Group. At ganun rin po sa lahat ng civic group, from Guardians Brotherhood, Ganap Guardians Victory, at ang Magans of Brescia, ganun rin po ang Talakinos Group. Salamat po. Further announcement, since narinig natin dito sa Italia na pwede rin sa ating mesa sa publiko after 18 of May. Kaya mag-update lang tayo sa 24 of May kung pwede tayong bumalik na magmisa sa San Faustino Church. Kasi hindi ko pa natawagan ang paroko si Don Mauricio na sana sumunod din tayo sa ating alituntunin ngayon, lalo na sa medyo limited ngayon ang siguro sa mga kasi limited ang lugar kasi limited rin ang pwedeng maka-attend ng misa sa 24 of May. Kaya siguro ang ating alternative natin gagawin ay continuous pa rin ang ating Facebook live streaming sa misa natin sa Tagalog Filipino community. Kaya mag-update na lang tayo this month at saka inanyahan ko na rin kayo lalo sa inyong mga tahanan, lalo ngayon sa buwan ng Rosario, na sana sa ating panalangin kasama ating mahal na ina, na lalo ngayon ay piyesta ng ating mga ina, araw ng ating mga ina, na ipanalangin natin ang kanilang kalusugan, na masagana sila palagi, na mabigay sila ng buhay, kasi ang ina sa ating tahanan ay tinuturing na ilaw. Sana lumiwanag ang kanilang ilaw ng pag-ibig, na sana mapayapa tayo sa ating pamumuhay ngayon kahit nasa quarantine pa rin tayo. Minsan lalabas sa ating nananalig ay palagi taos puso magpasalamat tayo na sana bigyan tayo ng pag-asa ng Diyos ngayon. Na ang ating Panginoon Jesucristo ay ang daan, katotohanan at buhay. Kaya ito ang magbigay sa atin ng katatagan ngayong panahon ito na minsan medyo may balisa tayo at takot sa ating puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong sa mahahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong buhay nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayaw kayo sa kapayapaan ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Mother's Day sa lahat.